Good morning, everyone. Okay, we need to discuss, we need to tackle about the safety officer role and responsibility in our workplace. Okay, napaka-importante. Excuse me. Okay, we need to explain what is the role of safety officer. Tandaan natin ha. Okay, in our workplace, we have a different role of safety officer. Okay, may mga safety officer na nasa site, may mga safety officer tayo na nasa office, may mga OSH personnel tayo na inspectorate, may mga scaffolder inspector, etc. blah blah blah. Okay? Dito, ma-explain natin yung basic informations. Okay? Katulad ng, dapat mo ba talaga naiintindihan ng ating mga safety officer yung batas. Okay? Ito yung kasi. Okay? Dito sa ating local, dito sa ating Pilipinas, we need to what? To practices. We need to practices yung mga OSH requirements. Okay? We need to practices na, di ba, kapag nag-i-implement tayo, dapat alam natin anong batas, anong role o ano ang nasa OSH standard natin. Paano natin i-monitor? Sample natin. Okay? Basic informations. Bakit kailangan in my social media? Sinabi natin. Okay, kailangan magkaroon tayo ng work environmental measures, testing, etc. blah blah blah. Okay? Ngayon, yun yung isa sa mga compliance requirements na dapat natin pong maintindihan na pine-perform based on the occupational safety standard. If you have a PCO, Pollution Control Officer, they can perform maliban sa third party. If you have a safety officer sa workplace, the safety officer also can perform. Ano sabi? Basta ito ay selected, okay? Inassign ng ating top management at ito ay inaccept ng isang OSH personnel, okay? Para time and frame po ang ginagawa natin. Yun yung mga basic sample informations. We need to describe na pinopromote natin dito ay occupational safety and health, okay? Tandaan natin, marami sa mga safety officer natin na may mga hindi kaalaman o sample natin nalilito for their responsibility, especially for those na safety officer na bago lang po sa larangan ng OSH. Okay natin po. Pero hindi po, uulitin ko rin po, being safety officer, being in OSH, occupational safety and health, wala pong matalino, wala pong magaling regarding sa occupational safety and health. Yun ang reality, okay? Dapat tayo dito, okay, magtulungan, okay, to promote, okay, kung may mga basic informations na dapat malaman ng isang safety officer, we need to share. Yun po ang importante. Ngayon, dito sa Pilipinas, kailan ka o paano ka magiging safety officer? Dito po, okay, sa Pilipinas, kaya hindi po kailangan na college graduate ka para ikaw ay maging safety officer. Dito po ay kailangan ikaw ay train ng accredited training organization o accredited ng Department of Labor and Employment or ng BWC dati. Pero ngayon, the Occupational Safety and Health Center will nagsasabi o na doon sa mga posting natin. Posting nila sa social media o sa DOLE website, doon yung makikita yung mga accredited training organizations. Okay? So, unang-una, okay, we need to oversee. Sabi nga natin, nakalagay naman sa RA 11058 natin, okay, inside of our occupational safety and standard, we need to oversee. Napaka-importante kasi, na na-oversee natin. Yes, okay, ito po yung isa. Paano natin ino-oversee o ini-implement? Sample natin, ha? Okay, Sir John Lloyd, Sir James, you have tools. Okay, meron kayong mga power tools o personal tools ng workers. So, kailangan, basican lang natin, okay? We need to manage kung ano po ba ang nasa OSH program natin. Ano po ba ito at paano ba natin ito dapat ini-inspect? At paano ba ito ini-inspect ng mga taong gagamit? Ano po ba ang nasa OSH program natin? Paano natin masasabi na yung competency ng tao? Diba sabi ko may apat tayo? Kay people, equipment, materials, and environment. Okay, di ba? Sample natin. Yung people po ba ay competent po siya hawakan ito? Sir, matagal na po siyang karpentero. Okay, good. Sir, matagal na po siyang fabricator. It's good. Okay? Pero, sabi natin? Hindi po tayo aasa dun sa verbal yan. That's why, we need to oversee by what? By evaluating. Okay? Evaluating po, okay, yung competency nila like certification, share of experience, na trabaho ng HR naman po yon. Pero ano gagawin nyo? I-update nyo si HR. Sir, ma'am, may mga certificate po ba siya? Kung sakali kailangan ng NC2 katulad ng welder, hihingin mo.
Okay? Pero hindi pa po tayo natatapos doon. Paano natin din o-oversee? Tingnan natin kung yung learning po niya, katulad ng mga mesh training, one-day awareness training, competency awareness training, is continuous po inside of our OSH program. Yun po yung isa sa mga dapat nating matutunan. Kaya nga po we have a committee. So we need to conduct a committee and then follow up. O safety officer, o top management, or PIC, o supervisor, you can submit me. Okay, may pwede po ba kayo magbigay sa amin ng mga programa nyo para ma-evaluate natin at matulungan natin kayo kung ano po ba yung mga dapat pa nating i-program. It's a role o basic role ng safety officer doon sa tinatawag nating oversee. Kasi kung may mga violation committed po ang ating mga subcontractors, ang ating mga tao, ano yung programa na dapat natin pong i-develop para para ma-eliminate yan. Sabi nga natin, we can eliminate that. Okay? Hindi naman 100% tandaan natin uulitin ko. Hazard cannot eliminate 100%. Pero pwede po natin tong i-minimize. Yan po ang totoo. Bakit? Pwede natin tong bawasan. Doon tayo sa acceptable risk. Okay, na sinasabi ng ibang mga tropa natin, mga safety officer natin na matanggalin o eliminate yung hazard. Okay, we can. Pero sabi natin, hindi pa rin natin mawa 100% because of the behavioral factors. Kahit mabago yung tools na yan, kung yung learning ng tao na gagamitin ay mababa ang learning, magkakaroon pa rin ng accident. Kaya nga po minamanage natin. Ano ibig sabihin natin? Call out natin si leadman, si supervisor to oversee also. Hindi lang naman tayo ang mag-o-oversee. Uulitin ko, hindi lang si safety officer. Meron tayong mga team, may mga leadman, may mga foreman, may engineer tayo para dyan. Kaya nga po, sabi natin, in our committee meeting, we need to tackle ano yung pinaka point of natin, sabi nga natin, high risk is issue sa workplace natin. Yun tayo magpo-focus. That's what we oversee. Marami po tayong pamamarang. Kahit sa PTW, may oversee tayo dyan. Kahit sa permit system po, PTW or permit system, meron tayong oversee sa toolbox meeting, discussion, etc. Meron tayong mga documents na dapat natin. Ang dami procedure processes. If we focusing only for one topic, mahihirapan tayo. Kaya nga sabi natin, kapag sinabi natin ito ang trabaho natin, we need to learn, continuous learning natin po. Kasi bakit? May mga specialization po ang safety officer. Hindi porket safety officer ka, alam mo na po ang lahat. O FYI hindi porket safety officer tayo, hindi porket practitioner yan, SO3, SO4 kung tawagin yan, o yung tinatawag na consultant kung tawagin yan, is kabisado niya na lahat. Diyos ko. Ayan, nagdumawag na ng Diyos ko. Hindi po. Okay, may specialization po tayo katulad ng mga technical team natin. Like yung mga engineer natin, may mga specialization yan. May tao na magaling sa dokumento, may mga tao na magaling sa technical, may mga tao na magaling sa ganito. Yun yung tinatawag na fill-in. Na oversee mo na medyo mahina yung grupo dito, mag-fill-in ka ng isa na magaling sa ganito. Right? May mga safety officer tayo na kilala ang galing sa site. Okay? Sa oversee nila. Pero pagdating sa dokumento, medyo, sir, hindi ako bihasa dyan. It's accept mo. Okay? It accept mo. Ano gagawin mo? O, may team ka na ilalagay to assist. Kaya nga po, di ba, lagi natin pinopromote yung tinatawag na body-body system. So, ganun din ang gawin mo sa safety officer mo. They have a body-body system. Natin po. Kasi hindi naman robot yan. Tandaan natin, hindi tayo robot na hindi nagkakasakit. Hindi tayo robot na hindi nagkakaroon ng emergency. Yun din yung focusing mo pa doon. That's why, kapag nahihirapan tayo, huwag natin yakapin yung puno na hindi natin kayang yakapin. Okay? Yan po yan. May mga safety officer, yes, tama sila. May mga safety officer din po na takot sa management because nararamdaman din natin, ramdam natin na takot silang mawalan ng trabaho for that. That's why you need to be more, natin po, sabi nga natin, mas maging matatag ka. Bakit minsan nagsusunod-sunuran yung mga safety officer? Huwag natin sisihin. Because, ikukumpara mo na sa ibang tao na, takot niyang mawalan ng trabaho kasi ganun. Yes, bago pa lang po yan. Or kahit matagal na, nakakasanayan niya. Diba? Kaya nga po na tayo na, na i-change yung behavior nilang ganun. Okay? Tagi natin tandaan. Separate topic pero kailangan natin na
Ikaw, okay? Hindi to hindi to basta-basta roll of safety officer. Akala kasi ng iba, pag safety officer ka na, yun ang role natin, ito na yung ano natin, bisan, diretsos lang natin, trabaho lang natin. Please, continuous learning po ang pagiging safety officer. Kasi bakit? Bigyan natin, balikan ko yung kanina, okay? Yung frequent monitoring mo. Kasi bakit? Inopen ko kanina yung mga power tools or anything like welding machines. Di ba? Continuous mo ipi-frequent monitor. Ngayon, ang tanong, ikaw ba mag-inspect? That's why you oversee to select a personnel o ikaw mismo mag-assign ka na, babalikan ko araw-araw yan. Like operator, babalikan ko weekly yan. Yung checklist, check natin. It's like that. Hindi lang po tayo bilang safety officer ang nagtatrabaho bilang inspectorate. Meron tayong mga selected personnel para dyan. Tandaan natin, si warehouse man, meron dyan na narola sa inspections. Si worker, meron po dun sa, sa inspections during operations. Kaya nga po na, si supervisors, nandiyan po yan, si engineer. That's why you need to collect, no? You need to collect yung information for them. Kaya nga po, sabi ko, we have a, sabi natin sa workplace natin, we have a 6 days a week. So, i-program mo, Lunes, ano yung checkin ko? Lunes, ano yung mga igagawin ko? Mula umaga, tanghali, o before lunch, ano yung mga dapat kong dokumento? Isulat mo. Pagdating ng Martes, ano yung focusin ko? It's like that. You have a 6 days a week. So, ibig sabihin, you have a 24 days a week, isipin mo, hindi pa nakaprogram yung fire extinguisher mo dun. Hindi pala nakaprogram yung compise mace mo dun. Ano ang nangyayari? Time management. Kaya nga po ang trabaho ng isang safety officer with the supervisor in the workers is the top management, commitment. Okay, kaya nga po time management po yan. Kasi bakit? Isipin mo magto-toolbox meeting sa umaga. Ang trabaho, tayo nagto-toolbox meeting, di ba dapat nag-o-oversee? Kaya nga po ako, pag nagto-toolbox meeting, sinasabi natin sa safety officer natin, i-assist nyo yung mga foreman, mga leadman to discuss the toolbox meeting topic in our workplace. Tapos tayo yung mag-a-aware sa dulo. It's like that. Trabaho ng isang safety officer po ba yan? Yes. Trabaho natin na na i-oversee, i-advise ang top management during our performing of toolbox meeting. Saan natin po ginagawa yan? Sa ating pong induction to aware yung mga tao para diyan sa mga requirements natin. And also, okay, ayan po, no, na mayroon pa. Ngayon, anong tawag natin? Sir, kapag po ba may even the assisting the government, marami po. LGU, ulitin ko uli okay, yung mga LGU, barangay, municipal, o anything, even the DNR, even NDRMC, okay, puntahan natin yung yung Dole Inspectorate, we are the one. We are the one. Hindi ko sinabing na nag-iisa ka lang. Meron tayong OSH committee, meron tayong top management, meron tayong medical team, even the security. Basta part po sila ng OSH committee. Para ma-inform natin ng tama ang ating top management. Huwag nating katakutan ang ating mga inspectorate sa government because yung connections, yung communications, sabi nga natin, mas maraming mata, mas maraming ulo, mas maraming concern. It means we are more vigilant and performing yung mga trabaho natin. Based on what? Occupational safety and health standard lang naman po tayo. Kung hindi natin concern, sample, salary concern, hindi naman natin trabaho yan. Trabaho ng HR yan. Yan yung sample natin, ipapollow up natin sa HR. O sir, yung mga workers accommodation, hindi natin trabaho yan. Admin po ang may trabaho niyan. So, papollow up natin. Nino-note lang natin yung mga mga concerning para diyan. Napaka-importante po. Sir, punta tayo sa dokumento, sa auditing. It's another po, rule natin po. Okay? Sir, operation for everyday activities and oversee every task natin group to ensure safety to everyone on site. Yes, sir. Okay, Sir Aris, tama po. Okay? Tama po yung preparation in everyday activities. Pero sabi nga natin, tama yun, preparation. Pero di ba, napaka-importante yung planning. No, magpa-plan ka. Okay, yan po yan. Kahit nga yung toolbox meeting, pinaplan mo kung ano topic natin, no? Basta para yung execution drive ay naandun. Napaka-importante kasi na kapag may planning ka, ano gagawin ko this morning, ano gagawin ko next week, ano yung focusing ko, saka lang naman po nababago yan pag may mga special documents, katulad ng sample natin. Okay? Ano yung mga special documents na excuse me, ano mga special na pangyayari?
Okay, meron na aksidente, sorry ha, meron na aksidente, meron nagkasakit. Yan po yung mga special documents, no, natin po. Yan. Na natin po sa workplace natin. Okay? Thank you very much po. Okay, yan po. At ano pa, no, na sinasabi natin, may mga indicating kasi, no, na medyo kailangan natin ng ganito. Okay, yan po yan. Natin po sa workplace natin. Sir Raymond Gomez, ayan. Yan, idol, ba't walang star? Sige po, maraming salamat, Sir Raymond. Thank you very much. Okay, Sir Raymond, mabuhay ka po. Okay, yan po ha, pakiano po si Sir Raymond. Kapag may mga training and ano natin, promote and then follow din natin si Sir Raymond. Yan po. So, katulad po na sinasabi natin, tuloy natin, no? Huwag natin Ngayon, ang tanong, Sir, pwede po bang mag-issue ng stop work order ang isang safety officer? Okay, ang sagot, yes. Okay, kung ito ay nagiging IDLH, imminent danger to life and health to the personnel performing on that workplace. Okay, not only you, okay, even yung mga kapwa nating mga engineer, technical person, they can also, sample, nakita ni technical person, nakita ni Sir Rafael, nakita ni Ma'am Maiden na nagtatrabaho yung tao, working at tight. Simple lang ha, working at tight without fall protections. Okay, pag sinabi natin fall protection system, is not only the full body harness. Okay, walang railings, walang working platform or anything. He or she need to call the attention of that personnel or that management performing in our workplace. Ano ang sasabihin natin? Okay, meron tayong tinatawag na two kind of documents in stop work order. Okay, temporary stop work using verbal. Kuya, pakilagyan niya bago niyo i-perform yan, lagyan niyo ng type rails, mid rail, or anything po. It's like that. Okay, meron namang documentations. Pina-stop work mo, ginawa mo ng documentation because of their violation committed. Pwede po yun. Kaya nga po, ano sabi natin, napaka-importante yung tinatawag nating documentations. Okay? Siyempre, katulad na sinabi ko, babalikan ko yung una. Okay, may mga safety officer tayo na medyo mahina sa documentation, mahina sa reporting. So, he or she will call the attention of the supervisor o yung colleagues, pre, tulungan mo nga ako dito. Okay? Boss, tulungan nyo ako dito, gawin po ito kasi may mga violation. Bakit? Isa ang mga dokumento sa makakatulong sa atin na pine-perform natin ng tama ang ating trabaho. Kasi proof of evidence po yan. Wala pong pagkakaiba ang computer na document sa sulat kamay na dokumento. Because na sulat kamay, ikaw ang pine-perform. Tandaan din natin, wala pong standard documents for safety. No, yung mga inspections na yan, pwede po yan. Basta approve po ng inyong top management. Ano sinabi kong standard? Magkakamukha po tayo. Kunyari, ako nasa ibang company, ikaw nasa ibang company, kailangan magkamukha dokumento natin. Hindi po. Yun yung ibig ko sabihin. No, wala pong standardized kung hindi po ito approve ng iyong top management. Pero kung ikaw ang mag-execute, ikaw ang gagawa, pwede naman po. Pwede tayong gumawa ng sarili nating dokumento. Tandaan natin, pwede tayong gumawa ng sariling dokumento natin, pero ito ay i-discuss natin sa top management. Nagkakaintindihan? Yan po yung mga ibang natin, trabaho na safety officer. Okay? And, syempre, we need to learn, no? Ano po ba yung mga execution? We need, kasi bakit? Napaka-importante, uulitin natin. Okay? Sa isang trabaho ng isang safety officer po. Okay? We need to determine yung mga policy, okay, sa workplace natin, okay, ay makatao. Okay? At ito ay ini-input natin sa mga supervisor and especially ito ay sign ng top management. Tandaan nyo ha, we need to finalize. Okay? Kung sakaling may mga bago, sample natin, sir, may bagong equipment, may bagong tools, may bagong batas, may bagong ganito, sistema, you need to change. And then the top management will be hindi resign ha. Okay, signing, okay? Signing na lang, walang sign, okay? For documentations and also it's annual. No, checkin natin yung mga compliance monitoring natin. Kaya nga po sabi natin time management and effort po ang trabaho natin. Okay? And ito ay dapat ini-implement at ito ay ina-acknowledge ng ating mga manggagawa. Pwedeng sa toolbox meeting, pwedeng sa inductions, sa training, etc. I-disseminate natin. Uulitin natin kung paano nyo i-disseminate ito, processes nyo na po yun.
Okay? Meron pong, sir, papirmahan po, pakibasa po through internet, through email, etc. Pwede po yun. Basta may proof of evidence na acceptable po ang ating mga palisiya. Tandaan natin, we need to help our management. Okay? Kasi bakit? In the boot factor, hindi po tayo kalaban ng operations. FYI, hindi po kalaban ang safety officer ng operation. Bagkus tayo ay nagiging advisory level. Kasi nga, ang trabaho natin i-oversee. Sometimes, kahit ikaw, okay, tandaan natin, may mga behavioral issue tayo, minsan nagmamadali, yung mga shortcutting, mas maganda may tao tayo or tayo mismo ay separate doon sa operation mindset. Okay, bakit? Para nare-remind natin kung may mga violating committed ang ating mga operation. Sometimes it happen. Kaya nga po hindi naman kailangan awayin. Kailangan pag-usapan, baka mamaya yung reoccurrences or natin po sa workplace natin, paulit-ulit na nangyayari. Ano mangyayari? Baka magkaroon ng impact of cost. Okay? Impact of cost. Napaka-importante na focusing tayo na yung sa mga health hazard, safety hazard. We don't want to have an impact of cost. Okay? Nagkakaintindi. Alam naman natin, tayo pa naman, napakahilig natin pumasok. Kasi alam natin na mababawasan ang ating salary growth. Okay, salary, di ba? Sir, walang overtime, may sakit ako, sir, ganito. Yan po yung sample natin. Napaka-importante that we understand ano yung mga trabaho, not only for you, also for our supervisor. Yan po ang Wala naman tayo mga agenda, okay, na hindi tungkol sa trabaho natin. Ang agenda po kasi natin dito is mas maging ma-perform po natin po. Katulad ng accident incident investigations, trabaho po natin yan. Pero dapat po, sabi natin, kino-call out natin ang management para alam din nila what is the responsibility. Tandaan natin, hindi lang po trabaho ni safety officer po ang investigations. Okay? Team effort po yan. Okay? From the workers, involvement, from the workers na nakakita, from the supervisor, lead man, foreman na nag-utos, from engineer na nag-utos din, from the top management na nag-assign, and then the safety officer as a part of OSH committee to conduct an investigation. It's not only the safety officer, it's a committee. Po yan, team po natin. Okay? Kung may mga property damage, external, may mga comrade tayo, communication relationship, makikipag-usap or damage property, or we have an admin, we have a team na nandyan po. It's napakalawak po. Okay? Lalo-lalo na pag sinabi mo accident incident investigation, may mga insurance involvement ba, ma-open na naman po yan. Okay? Yan po yung sinasabi natin. Kaya nga po yung sinasabi, ulitin ko, ko na rin po sa mga team na ultimo ganito, may mga procedure, etc. Blah, blah, blah. It's good for me. Tandaan nyo kung anong nakikita nyo sa social media at meron kayong mga improvement na makikita, gawin nyo. Pero kung may mga bad improvement po na nakikita ko nyo, huwag nyo gawin. Kaya yun po yung ibig sabihin. Napaka-importante na yung social media, okay, katulad po nito, ay makatulong po sa mga baguhang safety officer. Kaya natin po. Hindi po tayo naandito para hilahin ang ating safety officers, okay, sa ating pong mga sa mga pagiging bitterness, okay, sa ating mga kapwa o sarili. Okay? We not focusing for that. Okay? Awayin nyo ako ng awayin dito sa social media. Sabihan nyo na ako ng kalbo, sabihan nyo na ako na hindi ko kayo papatulan. Okay, yan po yan. Okay, joke lang. Okay, hindi, totoo. Okay, in the simple jeans wrap ng inaano natin, it's a simple program po natin. I'm not focusing for that. I'm focusing to help our new safety officer o yung mga technical person natin. Kasi bakit? They need to know. Okay, sabi nga natin, ano po ba yung appropriate training na dapat nating ibigay sa kanila? Ano po ba yung mga, isipin mo, libreng informations na po ang binibigay natin sometime sa mga worker natin, sa mga kasamahan natin. Pero ano pa, hindi nila ina-appreciate. Busy ako sir, ganyan-ganyan. Di ba? Pero tandaan natin, safety is improvement. Okay? The cultures. We need to move the cultures. Ang tanda natin, if you want to promote the safety, we need to remove the bad culture. Yung bad na kultura na natututunan natin noon pa. Kaya nga po tayo, di ba? Excuse me. Napakaswerte na natin sa mga baguhang safety officer dyan. At tingnan mo, tanungin nyo yung mga datihang safety officers.
no? Kung ipo-focus natin yung safety noon at ngayon, malayong malayo. Okay, hindi pa naman 100%, pero malayo. Okay, when I become safety officer, yung mga technical person, yung mga engineer natin, they not focusing to attend a course. Ngayon, mga estudyante pa lang, mga third year pa lang, fourth year, okay, pag graduate pa lang, is kumukuha na sila ng course training because they know, no, na important po pagpasok nila na may course training sila. Bakit? It's advantage. Pero ang tanong, okay, don't expect na they are competent enough. Okay, or they are qualified enough. Okay? Because, no, kahit mga technical yan, they attending a course training, we need to be more oversee o monitoring po, no, na ano natin. Pero wag na yung magbitaw na sa, shoulder ka pa naman, dapat alam mo yan. Hindi po ganun. Okay, uulitin ko. Okay, sa mga safety officer dyan, sa mga technical person yan, na may OSH certificate, I know, ramdam ko po kayo. Okay? Kasi bakit? When I become safety officer, hindi ko naman po alam lahat. At ramdam ko po kayo na nakakaantok po ang training sometimes. Yun ang pinakamasakit. Okay? Pero in reality, if you want to learn, you need to po mag-focus. Tandaan natin, ha? Kaya nga po, lagi ko sinasabi, if you want to learn in your career, dalawa lang po ang lagi kong tatandaan. Lagi niyong tatandaan sa sarili niyo. If you want to be achieved na yung goal mo na to, dalawa lang po. You want, ano sabi? You need to be a good listener. Okay? Advice ko lang po ito, ha? Okay, wala po itong kinalaman sa buhay nyo. Kailangan ikaw ay good listener. Bakit? Hindi lahat na naririnig mo sa mga supervisor o sa mga head ay tama. Okay? You need to select a good wording para sa karir mo. Okay? Kaya nga po good listener po ang tawag. Okay? Kasi marami kang mga supervisor dyan, mga head niyan, medyo focusing sa, sorry sa wording ko focusing sa bad word, but tingnan mo, bakit po ba siya nagsasalita ng ganun? At huwag mo nang gayahin kung sakali. Tama? O focusing ka sa good wording na sinasabi niya. Baka mamaya may learning outcome kang marinig o makuha kesa dun sa bad wording outcome natin. Kakaintindihan? Okay? Ano pa? Yung passion mo. Tandaan mo, ha? Yung pangalawa, yung passion mo. Kasi bakit? Marami pong mga kasamahan natin ang hihila sa'yo pababa. Ramdam ko po yan. Before, sabi nila sa akin na, wala ka mararating, ganyan. Okay lang. Okay? Huwag ka na umatin ng training kasi hindi naman kailangan sa OSHA standard na ganyan. Okay lang. Pero look at, okay? Yan sinasabi ko. If this is your passions, okay? Hindi po kasi lahat, katulad po, okay, yung po yan, hindi po lahat ganun no, natin po. Hindi, wala kasi akong budget, katulad mo, wala akong pera, katulad mo. Katulad ng sinabi ko, saan po ba ako galing? Okay, proud to say na laki po ako ng Smoky Mountain. Alam po ng mga kasamahan ko yan, o nga natin. Lagi ko sinasabi, saan po ba ako galing? Galing lang po kami sa informal sector. Alam po na. Pero yung passion ko to what? Na makarating at maano natin po, yun po yung naging natin. Okay, kayo rin. Okay? Kasi bakit? If you don't have a passion, kahit ano sabihin ng mga ibang tao, hindi mo naman pakinggan eh. Kasi ito yung inisyatibo mo. Eto, passion ko. Huwag kang tumugtog ng gitara. Bigyan natin ng sample. Wala naman yan. Pero yung passion mo, pag-gitara, di ba? Ganyan yan. Huwag ka nung ganito. Okay? It's like that. Okay, in our workplace. Kung ito ang passion mo sa safety, walang problema yung dokumento na yan, yung mga trabaho na yan. Bakit? Kasi walang problema ang pawis. Okay? Ang problema yung pumapasok sa iyo everyday is a workers natin po. No? Napaka-importante po. Okay? Kasi bakit? Yung passion mo magkaroon ng planning. 'Di ba? Passion mo sa emergency situations is like that. Okay? Tandaan natin po ang may hawak ng buhay mo ay ikaw. Ang may hawak ng planning mo ay ikaw. Ang may hawak ng programa mo ay ikaw. Sa buhay mo yan. Okay? So, ikaw mismo ang magdadala. Kami dito sa paligid mo, okay, o kami dito na guided o supervisor mo, kami lang ang mag-guide sa'yo. Maaaring sa tama o maaaring sa mali. Bakit ko sinabing maaaring sa tama o maaaring sa mali? Kasi sometimes being supervisors, may mga wording o technical o anything wording kami na maaaring mali sa'yo or natin. Kaya magkakaiba tayo ng decision making, pero dapat doon tayo sa tamang decision making. Kaya being safety officer. Hindi tayo perfecto.
Okay, sige, ulitin ko, walang perfectong tao. You need to be listener and yung passion mo, wag mong kakalimutan po yan. Okay, pag alam mo mali, don't do that. Sometimes, di ba, kagat sa patalim. Sir, sinabi ni supervisor, sinabi ni engineer, sinabi ni ganito, kahit mali. Ano nagiging outcome? Nagkakaintindihan? Yan po yung sinasample namin. Hindi naman natin sinasabing perfecto lahat. Ang kailangan lang natin is matutunan natin po yung mga bagay. Okay? Yan po. Thank you. Any questions? Sige po. Thank you very much and see you guys. See you around City First. Salute.